Hello. So, what is saling pusa? Saling pusa is a term in the Philippines. Kunwari, maglalaro kayo, pero ikaw yung parang pinakabata. Kunwari, 7 years old ka lang, tapos mga kasama mong palaro is mga 13 years old. For example, basketball. Ang saling pusa is kasali ka, pero yung mga galaw mo, yung ginagawa mo dun sa team, kasama ng team mo, is hindi siya counted. Okay, kunwari, naka-shoot ka, naka-pointers ka. Sabi na, oh wow, galing mo, ganyan. Pero yung points na yun, hindi siya counted. Yun yung parang saling pusa. Hindi ka counted sa team na yun, sa grupo na yun. Para bang naawa lang sila. Pinasali ka dahil ikaw lang nag-iisang 7 years old doon sa place na yun. Or sabihin natin 7 against 7 tapos ikaw yung pang-8. Pero para bang 7 and a half, ikaw yung half. Hindi ka counted. Madalas kasi yan yung feeling ko kapag napapasali ako sa mga grupo, sa dati kong mga kaibigan, kasi karamihan ng mga bata dun sa subdivision na kinalakihan ko, karamihan nila matatanda na, mas may edad kesa sa akin. Yung mga 7 years old parating nasa bahay lang, mga ganyan, pero ako 7 years old, so gusto kong lumabas. Yung mga kilala ko pero mga medyo matatanda na, mas medyo may edad kesa sa akin. So kapag may laro, saling pusa ako. So it's been like that for hanggang naging 10 years old ako. Siyempre pag 10 years old ako, yun, medyo nahirapan ako dun sa mga ganyan. Pero parang mahirap masanay sa ganyang sitwasyon. Tapos nung kinuha ko ng nanay ko pumunta ng Belgium, mas naging worse yung feeling ko dahil nga hindi ko alam yung language. Merong language barrier. So kailangan ko mag-aral. So nung nag-aral ako ng language, so kailangan ko mag-aral ng French at Flemish. So nawalan ako ng 2 years. So pumunta naman ako ng school, yung mga halos mga karamihan ng mga klase ko is 2 years younger than me. Ako lang ang mag-isa doon na talagang 2 years older in the classes. Tapos language barrier pa. So kapag man akong ginagawa para bang oh wow para bang pasang-awa, mga ganyan, yung sama nyo sa amin dahil hindi siya yung genuine na wow, interested ako sa'yo, I wanna be your friend. Okay, it's very different. I never had anyone na pumunta sa akin na look, hey, I'm interested in you, or hey, let's be friends. Oh wow. Yeah, in that time feeling ko saling pusa pa rin ako. Tapos hanggang sa school, mga ganyan, parating ganun ang feeling ko hanggang sa magkaroon ako ng trabaho. Doon para bang na feel ko na wow, I found my people. So nung nag-start ako magtrabaho, ganun din. Nung umangat ako ng management, yung mga dati mong nakasama mo sa Twitter, meron kayong sarili nyo, magkagrupo kayo. Meron kayong sarili nyong WhatsApp group. Tapos nung nag-management ako, para bang napapansin ko na wala ng movement, wala ng conversation dun sa group. Andun pa sila lahat. Pero nawala na yung para bang conversation, pero madalang lang. Nalaman ko in the end na
nag-create sila ng bagong group na hindi na ako kasama. So, yun din. Para bang na-feel ko, okay, another way of saying, saling pusa. Okay? So, paano ka makakalis dyan sa pagiging, yung feeling na saling pusa? Is, to be honest, I don't know. Ako ang ginawa ko lang is that I accepted the reality na this is the way it works, and one day I will find a group of friends na they will accept me for who I am, na meron kaming the same level of jokes or humor. Yeah, one day. So for the meantime, it's like that. Pero I'm not losing hope. Hindi naman ako nadidepress dahil sa mga ganyan. Pero syempre, it feels nice when you find your group of friends. Yun lang. Gusto ko lang i-share yung feeling ko na pagiging saling puso most of the time.